Niloko, hinamak, minaliit at muntik pang masampal. Yan ang dinanas ni Rebecca sa kanyang tukmol na nobyong si Justin. Hinuha niyang kaya nakipaghiwalay sa kanya si Justin ay dahil hindi niya ibinibigay rito ang kanyang pagkabirhen. Si Rebecca ay walang maalala dahil meron siyang amnesia. Inalagaan siya ng kanyang inang si Karina. Ngunit isang araw ay may nalaman siyang bagay na nagpaguho sa kanyang mundo. Dahilan upang magtungo siya sa Maynila upang hanapin ang kanyang tunay na katauhan. Sa kanyang paggawi sa Maynila ay nakasalubong niya ang lalaking si Simon na nagpakilalang asawa raw niya. Gwapo, mayaman, may abs at mabango. Litong-lito si Rebecca at hindi makapaniwala na may ganitong lalaki ang nagpakilala bilang kanyang asawa. Sabi ni Simon, si Jasmine daw ay mayaman at tagapagmana pa ng ₱1 billion company. Gaano to katotoo? Dito magsisimula ang magulong buhay ni Rebecca. Kung ano ang mga susunod na nangyari ay sabay-sabay nating tunghayan sa kwentong ito. Rebecca, gusto mo ba talaga magiganti kay Justin? Oo, maghihiganti ako sa asungot na yon. Paano mo naman gagawin yun? Mukhang yung babaeng nabingwit nun 100 times na was worthy kesa sa'yo. Be, anong gagawin mo? Hindi manghihinayang si Justin na ipagpalit ka niya. Sabi ni Jopay sa kaibigan. At bakit hindi? Ganun ba kaganda at kayaman ang babaeng pinagpalit niya sa akin, ha? Ani Rebecca. Girl, hindi mo ba siya nakikita? Sobrang ganda niya, be. Malamaris rakal ang ganda. Tapos mala Ivana ang yaman. Talagang wala kang panama doon. Ikaw talaga. Imbis na i-comfort ako, pinapahina mo palalo ang loob ko. Kasi girl, ang sakin lang naman mag-move on ka na lang. Huwag ka nang magganti-ganti na yan. Masyado ka nagpapapanood ng mga drama. Sa ganda mong yan, tingin mo ba walang magkakagusto dyan sa mas better? No! Hindi ako mananahimik sa tabi at tatanggapin na lang lahat ng pang-iinsulto sa akin ng Justin na yon. O bakit? Ano bang sinabi sa'yo ni Justin na yon? Sinabi lang naman niya sa akin na wala akong mararating sa buhay at ang baho-baho ko raw dahil amoy araw daw ako. Paano hindi ako mangangamoy araw babad ako sa araw? Tingin ba niya madali lang ginagawa kong pagtatanim ng mga karot sa patatas? Para sabihin ko sa kanya, ayoko rin ng ganitong buhay, no? Pero ano magagawa ko ito ang pamana sa akin ni Mama. Demonyo naman pala yung Justin na yan. Kapag nakita ko siya, sasabunutan ko talaga siya. Habang nag-uusap sila ay biglang napadaan sa kalsada si Justin kasama ang bago nitong nobya na si Laika. Sweet na sweet silang dalawa habang magka-holding hands pa. Ngumiti pa si Justin habang nakatingin kay Rebecca na tila ba nangaasar ito. Peste talaga tong lalaking to. Malapitan na nga lalaki na yan. Ani Jopay at nilapitan nga si Justin at bumalandra sa harapan nito. Hoy Justin! Tanggap ko na lokohin mo si Rebecca dahil wala akong magagawa kung yan ang choice mo sa buhay. Pero ang pagsalitaan siya ng masasakit na salita, abat hindi ako papayag na gawin mo yun sa kanya. O bakit? Ano bang kasinungalingan ang sinabi ko sa kanya, ha? Lahat naman ng sinabi ko sa kanya, totoo naman, ha? Sinabi ko na sa kanya all the time, amoy araw siya. Sinabi ko rin na hanggang dito na lang siya at wala siyang mararating sa buhay. Oh, anong mali ron? Sa galit ni Jopay ay sinabunutan niya si Justin sa likod. Napasigaw na lamang si Justin dahil sa sakit ng kanyang anit. Tumahimik ka! Ang dami mo pang sinasabi! Daig mo pa ang bakla sa dami ng sinasabi mo! Pabalang nasabi ni Jopay. Pinalo siya ng nobya ni Justin dahilan upang mapahinto siya at mabitawan si Justin. Ano ba? Tumigil ka na nga dyan! Mga taga-squatter talaga! Sabi ni Laika. Hoy! Anong sabi mo? Squatter? Baka gusto mong matikman kung paano magalit ang mga taga-squatter na sinasabi mo. Huwag ka makikisali rito. Dahil kung hindi, baka mapunit yung blondie mong buhok dahil dyan sa anit mo. Mahal, hayaan na natin taga-squatter na yan. Tayo ang nasa tamang pag-iisip kaya hayaan na natin yan. Tara na. Sabi ni Justin at tumalis na nga sila. Binalikan naman ni Jopay si Rebecca sa gilid ng kalsada at tumawa. Pati si Rebecca ay tumawa na rin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Rebecca dahil nagawa nilang saktan si Justin. Mas satisfying nga lang daw kapag siya mismo ang nanabunot kay Justin. Pero anya ay mas mabuti na ito kaysa sa wala. Lumipas ang maraming araw. Kahit papaano ay unti-unti nang nakaka-move on si Rebecca. In fact,
Sa tuwing nakikita niya sina Justin at Laika na magkasama ay nandidiri na lamang siya. Diyos ko, ano bang nagustuhan ko sa lalaking yun? Ang pangit-pangit naman pala. Sabi ni Rebecca. Ay seryoso ba? Napapangitan ka na sa kanya? Oo girl, mapapangitan ka pala talaga sa isang tao kapag hindi mo na siya mahal. I'm so proud of you, girl. Ang ibig sabihin niyan, officially na naka-move on ka na sa kanya. Sabi pa ni Jopay. Natuwa naman si Rebecca at naghawakan sila ng mga kamay at nagtatatalon sa sobrang saya. Maya-maya ay tumigil din sila at naupo sa isang malaking bato sa bundok. Jopay, anyway, virgin ka pa ba? Biglang tanong ni Rebecca. Oo naman no, virgin na virgin pa ako no. Ano ba naman yung random na tanong mo? Bastos ka rin no? Sabi ni Jopay. Hindi naman. Kasi ganito, alam mo naman na may amnesia ako, di ba? Oo, na-amnesia ka at the age of 25 nung nasa Sambales pa kayo ng mama mo. Yun ang sabi mo. Then after 1 month lang, lumipat kayo rito sa Baguio ng mama mo. Bakit mo naman natanong? Kasi yung ano ko, hindi na virgin eh. Sabi ni Rebecca. Hoy, napakabastos mo talagang babae ka. Sabi ni Jopay na galit na galit. Gaga, sa tanda nating to, wag na tayo magpaka-inosente. O ano ngayon kung hindi ka na virgin? Ang sa akin kasi, alam mo naman na hindi ko pa binibigay kay Justin ang virginity ko. Feeling ko nga, isa yan sa dahilan kaya siya naghanap ng iba. O tapos? Kaya hindi ko binibigay sa kanyang perlas ko kasi hindi ako palagay. Gusto ko ibigay ito sa dawan ko. Yung tipong kinasal na talaga kami. Gusto kong isuko ang pearly shell sa araw ng honeymoon namin. O tapos? Naisip ko na ganito rin kaya ang belief ko before ako magka-amnesia. If yes, sino kaya nagnakaw ng virginity ko? Hindi kaya may boyfriend ka before ka magka-amnesia? Maintrigang tanong ni Jopay. Yun na nga ang tingin ko eh. Kasi alam nga namang isinuko ko tong perlas ko sa kani-kanino lang, di ba? Eh, tinanong mo ba kay mama mo kung may boyfriend ka before? Ang sabi niya, hindi raw niya alam. Baka oo, pero hindi niya alam kasi baka raw lumandi ako nang wala siyang kaalam-alam. Parang nakaka-curious nga yan, girl. Paano kung mahal na mahal mong lalaking yun kaya mo sinuko ang bibingka mo sa kanya? Ani Jopay. Paano nga kaya no? Feeling ko kailangan ko talagang malaman ng katotohanan. Iuntog mo kaya yung ulo mo sa pader, baka sakaling may maalala ka ulit. Ginawa ko na yan no. Buko lang inabot ko. Baka kailangan mas malakas pa. Gaga, baka naman matuluyan na ako niyan. Eh di hintay mo na lang na bumalik ng kusa ang mga alaala mo. Malay mo naman, bumalik din yun isang araw. Ani Jopay, napabuntong hininga si Rebecca. Ay, ano pa bang magagawa ko? Isang araw ay nagsasaing ang mama ni Rebecca na si Karina. Apoy galing sa panggatong ang nagpapainit sa kanilang isinasaing dahil wala naman silang gas stove o rice cooker. Mahirap lang kasi sila. Marami naman daw kasing kahoy sa labas ng bahay nila kaya ayun na lang ang ginagamit nila sa pagluluto. Mama, may tanong lang po ulit sana ako. Sabi ni Rebecca. Oh, ano yun anak? Ani Rebecca. Wala ba talaga akong picture nung bata pa lang ako? Eh paano ka naman magkaka-picture? Sa sobrang hirap natin, wala tayo kahit camera man lang. Ano ba naman yan? Gustong gusto ko talagang malaman kung ano ang naging buhay ko before ako mawalan ng alaala. What if magpunta tayo sa doktor at magpa-check up? Rebecca, mag-isip ka nga. Tingin mo ba sa sobrang hirap nating to, may pera tayong pampa-check up? Kung may pera lang tayo, bantagal na sana kitang pina-check up. How about kaibigan? Imposible naman na wala man lang akong kaibigan before nakilala nyo. Rebecca, makinig ka nga. Sobrang busy ko sa trabaho. Tipong wala na akong kaalam-alam sa mga nangyayari sa buhay mo. Minsan sinisisi ko nga ang sarili ko bakit ito nangyari sa iyo eh. Sa sobrang busy ko, hindi na kita nababantayan. Kaya ayan, nabagok tuloy ang ulo mo. How about sa school? Saan ako nag-aral? Nag-aral ka nun sa Zambales. Ha? Zambales? Anong school, mama? Gusto ko kasing malaman para magtanong-tanong ako ron. Ewan ko, hindi ko na alam. Nakalimutan ko na. Hintay mo na lang kasing bumalik ang mga alaala mo. Huwag ka na magtanong ng marami. Sabi ng kanyang ina. Sumimangot na lamang si Rebecca.
Minsan ay hindi niya maiwasang pagdudahan ng kanyang mismong ina. Pakiramdam niya ay may alam itong hindi niya alam na pilit nitong itinatago mula sa kanya. Isang araw, habang nagtatanim sila ng kanilang mga pananim na patatas sa bukirin, ay nilapitan sila ng isang mag-asawa. Ito ay ang pinsang buo ni Karina na sina Jamaica at ang asawa nitong si Pedro. "Karina! Nandito ka lang pala!" sabi ni Jamaica na gulat at mangha. Nanlaki naman ang mga mata ni Karina nang makita ang pinsan. "Pinsan! Nandito pala kayo!" sabi ni Karina. "Oo binisita ko kasi ang pamilya ng asawa ko. Ito nga pala ang asawa kong si Pedro. Dito nakatira ang pamilya niya. Kita mo nga naman sino mag-aakala na dito tayo magkikita?" Lumapit sa kanila si Rebecca. "Hello po! Pinsan po kayo ni Mama?" Paniniguro ni Rebecca. "Oo, pinsan ako ng mama mo. Teka, anak ka ba ni Karina?" "Opo, ako nga po pala si Rebecca." "Rebecca?" Laking pagtataka ni Jamaica. Jamaica, ikinagagalak kitang makita ulit dito sa Baguio. Tara, dalhin ko muna kayo sa bahay namin." Pagputol ni Karina sa usapan ng dalawa. "Anak, dito ka lang ha. Ikaw na muna rito at dalhin ko lang sa bahay ang pinsan ko." "Sige po mama." At kinaladkad nga ni Karina si Jamaica at Pedro patungo sa kanilang bahay. Naiwan naman sa bukirin si Rebecca. Hindi siya matahimik. Binabagabag siya kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kanyang ina nang makita ang pinsan nito. At nagtataka rin siya kung bakit gano'n ang reaksyon ni Jamaica nang magpakilala siya bilang si Rebecca. Dahil hindi siya matahimik ay sinundan niya ang ina sa kanilang bahay. Sa labas lamang siya nanatili at doon ay palihim na pinakinggan ang pag-uusap ng kanyang ina at ng pinsan nito. "Karina, sino yung babaeng yun? Siya raw si Rebecca? Hindi ba't patay na si Rebecca?" sabi ni Jamaica, bagay na lubhang ikinabigla ni Rebecca. Napatakip pa ng bibig si Rebecca habang nanlalaki ang kanyang mga mata. "Oo, patay na nga ang anak ko. Yung babaeng yun, na-amnesia siya at nakita ko siya sa dalampasigan. Simula noon, pinaniwala ko nang siya ang aking namatay na anak." Paliwanag niya kay Jamaica. Dito na halos gumuho ang mundo ni Rebecca. Tila ba sa isang iglap ay biglang nagbago ang kanyang mundo. Hindi niya alam na nabubuhay lang pala siya sa isang malaking kasinungalingan. Ngayon ay nalinawan na siya kung bakit ang daming hindi alam ang ina tungkol sa kanya. Tumakbo siya papalayo sa bahay at nagtungo sa liblib na parte ng bundok. Doon siya umiyak ng umiyak. Natutunan na rin kasi niyang mahalin ang ina dahil sa pag-aakalang totoo niya itong nanay. Matapos ilabas ang sama ng loob ay saka siya bumalik ng bahay. Na mga sandaling yun ay wala na roon ang bisita ng kanyang inaakalang ina. Ngayon ay hindi niya alam kung paano niya pakikitunguhan ng may respeto ang inaakalang ina. "Anak, saan ka nagpunta? Kanina pa kita hinahanap." Tanong ng ina. Gustong magalit ni Rebecca sa tumatayong ina pero hindi niya magawa. Kaya sa huli ay umalis na lamang siya ng bahay at nagtungo sa bahay ni Jopay. Doon siya naglabas ulit ng sama ng loob at kinuwento niya rito ang lahat ng kanyang mga nalaman. "Grabe! Sobrang laking plot twist naman yan, Rebecca! Kung hindi ka talaga si Rebecca, di sino ka?" "Yun ang kailangan kong malaman, Jopay. Ayokong mamuhay bilang Rebecca habang buhay." Ano naman ang gagawin mo? Paano si Aling Karina?" "Yun din ang inaalala ko. Oo't may galit ako sa kanya pero kahit ganun mahal ko pa rin naman siya." Kung kausapin mo kaya siya ng masinsinan, baka naman may dahilan siya para gawin niya yun sa'yo." Dahil sa sinabing yun ni Jopay ay napagtanto nga ni Rebecca na mas maigi nga kung kumprontahin ng ina kesa huwag itong harapin at magrebelde. Kaya naman ang gabing yun ay sabay silang naghapunan sa kusina ng bahay. "Sige pa, ubusin mo na yan, Rebecca, para naman tumaba-taba ka man lang. Tingnan mo nga yung katawan mo, para ka ng kalansay." Mama, yung si tita po?" sabi ni Rebecca. "Oh, anong tungkol sa kanya?" "Narinig ko po ang lahat ng pinag-usapan niyo kanina. Sinundan ko po kayo. Alam ko na po ang lahat." Malungkot na sabi ni Rebecca. Nabitawan ni Karina ang kanyang kutsara at nasindak na tiningnan si Rebecca. "Alam mo na ang lahat, anak?" "Opo, Mama. Alam ko na po ang lahat."
Napaiyak si Karina habang tinatakpan ang kanyang bibig. Umiyak lamang siya ng umiyak at hindi alam kung ano ang sasabihin. Gusto ko pong malaman kung bakit niyo po yung ginawa, Mama. Patawarin mo ko, anak. Nagawa ko lang yun dahil sa labis kong pangungulila sa yumao kong anak na si Rebecca. Sa tuwing nakikita kita, siya ang naaalala ko. Parehas kayo ng mga mata at parehas din kayo ng pangangatawan. Gusto sana kitang idulog sa pulisya pero naisip kong alagaan ka na lang. Patawarin mo ko, anak. Alam kong napakalaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Wala yung kapatawaran pero umaasa pa rin ako na mapapatawad mo ko. Galit po ako sa inyo, Mama. Niloko niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Rebecca. Alam ko, kaya hindi kita pipigilan kung gusto mong hanapin ang totoo mong pamilya. Simula ngayon, pinapalaya na kita. Nag-iyakan ang dalawa ng gabing yun. Kinabukasan ay wala ng oras ang sinayang ni Rebecca. Habang nagsasaka ang kanyang ina sa bukirid ay nilapitan niya ito. Mama, aalis na po ako. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga ninyo sa akin. Kailangan ko lang pong alamin kung sino talaga ako. Napaluha si Karina ngunit pinunasan niya ang kanyang mga luha. Maraming salamat, Rebecca. Kahit galit ka sa akin, nire-respeto mo pa rin ako bilang ina. Hindi ko kakalimutan ang mga panahon na naging magkasama tayo. Sana matagpuan mo na ang mga magulang mo. Galit po ako sa inyo, Mama. Pero hindi ko po kinakalimutan na once na naging nanay ko rin po kayo. Mag-iingat po kayo rito. Ani Rebecca, ikaw rin. Mag-iingat ka, anak. Kapag may nanakit sa'yo, sabihin mo lang sa akin at ipagtatanggol kita sa kanila. Naiintindihan mo ba? Umiiyak lamang si Rebecca at tinalikuran ng ina habang naglalakad papalayo. Sobrang sakit sa kanya na tanggapin na ganito lang pala ang kahihinatnan ng lahat. Pero ito na ang nakakabuti sa kanya. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga siya. Nagpaalam din siya kay Jopay at sinabing hahanapin niya ang tunay niyang pamilya. Binigyan naman siya ng isang mahigpit na yakap ng kaibigan. Umalis na nga siya. Naglalakad na siya sa bangketa sa syudad nang makita niyang sweet na sweet sina Justin at Laika na kumakain ng burger sa tabi. Oh, nandito pala si Miss Losyang. At ano namang ginagawa mo rito sa syudad? Sawa ka na ba sa kakakain ng saging at patatas sa bundok? Pang-asar ni Justin. Oo, masaya ka na? Pabalang nasabi ni Rebecca. At bakit naman parang pinalayas ka ng nanay mo? Huwag mo sabihin pinalayas ka nga talaga niya. Tumigil ka kung ayaw mong masamain sa akin. Aalis na ako rito para hanapin ang totoo kong mga magulang. At ano namang ibig mong sabihin? Wala kang pakialam doon. Alam ko naman na may concern ka pa rin sa akin dahil hindi mo pa rin ako makalimutan. Pero wag naman sa harap-harapan ng bago mo. Pang-aasar ni Rebecca. Tingnan mo nga yung sarili mo. Bakit naman ako magkaka-concern sa'yo? Kung sa bagay, dapat pala talaga ako mag-concern sa'yo. Siyempre, mabuti akong tao at naging tayo naman once. Nag-aalala lang ako na baka ibenta mong sarili mo para lang makakain ng mga mamahaling pagkain. Sa galit ni Rebecca ay hindi siya nakatiis kaya't sinampal niya ng malakas si Justin. Ang kapal na mukha mo! Napakakapal na mukha mo! May panggigigil niyang sabi. Sasampalin din sana ni Justin si Rebecca, ngunit may kamay na sumalo sa kamay ni Justin. Napatingin ang lahat sa lalaking biglang ubiksera. Isa itong matipuno at napakagwapong lalaki na nakasuot ng suit at tie. Pilit na kumawala si Justin sa kamay ng misteryosong lalaki, ngunit ayaw siyang tantanan ng lalaki. Hoy, sino ka ba ha? Bakit ka nangingialam dito? Sabi ni Justin. Huwag namang mong sasaktan ng asawa ko. Matigas na sabi ng lalaki habang matalim ang tingin kay Justin. Aray ko! Pag-aray ni Justin kasabay ng paghigpit ng kamay ng lalaki sa palapulsuhan niya. Ano ba? Nasasaktan ng boyfriend ko! Sigaw ni Laika at saka binitawan ng marahas ng lalaki si Justin sabay tulak. Hinawakan ng lalaki si Rebecca palayo at tumigil sila sa isang eskinita. Crystal, anong ginagawa mo rito? All this time buhay ka pa pala. Bakit hindi ka man lang nagparamdam sa amin? Galit na sabi ng lalaki. Crystal? Ako si Crystal? Naguguluhang sabi ni Rebecca. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ng lalaki.
Ako si Crystal, sabi mo. Yun ba ang totoo kong pangalan? Sino ka ba? Gulong-gulo ang lalaki habang nakatingin kay Rebecca. What do you mean? Hindi mo kilala ang sarili mo? Wala akong maalala sa nakaraan ko. Ano? Wala ka maalala? Crystal, ako to. Ang asawa mo, si Simon. Sabi ng lalaki na dahilan upang manlaki ang mga mata ni Rebecca dahil sa matinding gulat. Ang lalaking sobrang gwapo, sobrang bango at sobrang hot na nasa harapan niya ay asawa niya. Hindi siya makapaniwala sa impormasyong pumasok sa utak niya. Asawa ba talaga kita? Imposible. Ang yaman-yaman mong tingnan. So you are. Mas mayaman ka kaysa sa akin, Crystal. Ito man dahilan kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa amin. Kailan ko lang nalaman na hindi pala ako totoong anak ng nanay ko. At ngayon, papunta sana ako sa police station para sana hingi ng tulong nila. Tila hindi makapaniwala si Simon sa sinabi ng kanyang asawa. Ilang taon din ang nakalipas magmula nang mawala si Rebecca. Ang buong akala nila ay patay na ang asawa. God knows how desperate I am to see you again. Hindi makuhang magsalita ni Rebecca nang tuluyan siyang yakapin ng lalaking nasa harapan niya. Naguguluhan man si Rebecca ay may parte pa rin sa kanya na gustong magtiwala sa lalaki. Talaga bang asawa kita? Hindi mo ba ako gino-good time o kaya baka scammer ka lang at magbebenta ng mga babae sa ibang bansa? Hindi makapaniwalang sabi ni Rebecca. Mabilis na itulak ni Rebecca si Simon nang pumasok ang ideyang yon sa utak niya. Kumunot ang noo ni Simon at palihim na tumawa sa naging reaksyon ni Rebecca. I know it's not easy to get your trust, but let me take care of you. Let me take you to the hospital. I just want to know if you had the proper medical care while you're away from us. Hinawakan ni Simon ang kamay ni Rebecca at akmang hahakbang ito nang muling mapatingin kay Rebecca. Nanatiling nakatitig si Rebecca kay Simon, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Paano ako nakakasiguro na asawa mo talaga ako? Alam kong wala akong maalala at katulad ng sinabi ko kanina, mukhang mayaman ka naman at may pinag-aralan. Malabong ako maging asawa mo. Malalim na napabuntong hininga si Simon at marahan na binitawan ng braso ni Rebecca. Kinuha niya sa bulsa niya ang wallet niya at kinuha roon ang isang litrato nilang dalawa at ipinakita ito kay Rebecca. Umawang ang bibig ni Rebecca nang makita ang litratong ito. Sa litratong ito ay makikita ang saya sa bawat sulok ng kanilang muka. Yan ba ang araw na kinasal tayo? Pagkumpirma ni Rebecca. Exactly. This should be already enough proof para sabihin na nagsasabi ako ng totoo. Namuo ang luha sa mga mata ni Rebecca. Ngayon ay wala na siyang dahilan upang pagdudahan ng lalaki. Pupunta tayo sa doktor at ipapacheck up kita. Malambing na sabi ni Simon. Sumunod si Rebecca kay Simon at pumasok sila sa isang itim na magarang kotse at saka ito pinaandar ni Simon. Sabi mo, isa akong mayaman na mas mayaman pa kesa sayo. Basag ni Rebecca sa katahimikan. Mayaman ang mga magulang mo. May mga resort, hotel at restaurant kayo sa Maynila. Ang papa mong namamahala sa kumpanya simula nang mamatay ang tunay mong ina. Pero na magpakasal tayo, pansamantala muna niyang ibinigay sa akin ang pamamahala sa kumpanya. Napatingin si Rebecca kay Simon nang sabihin nito nang wala ang tunay niyang ina. Patay na ang nanay ko? Bakit? Senior high school pa lang tayo nang mamatay si tita. I know it's hard for you to remember your past, our past, but I want you to know that your life is almost perfect. You got everything you wanted, supportive parents, and of course, you have me. Narating na nila ang ospital sa Maynila matapos ang ilang oras na biyahe. Buenaventura Manila Hospital? Mahinang pagbasa ni Rebecca sa pangalan ng ospital, para bang pamilyar ito sa kanya. Tila ba nandito na siya before? Tahimik silang lumabas ng kotse. My parents own this hospital, Crystal. Aren't you familiar with it? Ani Simon. Parang may mga memories na naa-unlock sa isipan ko. But it's not clear. Mukha ngang nagsasabi ka ng totoo. Ani Rebecca. Of course I am. Let's go inside. I know my mom will be happy to see you again. Alam mo bang paborito ka ni mama noon pa man? Talaga bang ako si Crystal? Talaga bang mayaman ako? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Rebecca sa kanyang sarili. Nakasunod lang si Rebecca kay Simon papasok sa loob ng ospital. Pero dinig niya ang bulungan ng mga tao sa paligid na para bang gulat na gulat ang mga ito sa kanyang pagdating.
Si Crystal Montemayor ba yan? Hala, oo siya nga. My gosh, nahanap na siya. Ilan lang yan sa mga narinig ni Rebecca sa paligid. Mas lalo siyang napahawak kay Simon nang tumigil sila sa isang malaking pintuan. It's okay. Just be yourself, my wife. She's my mom. Just gonna be your private doctor while checking your case. Kumatok sa pinto si Simon at narinig niya ang ina na pinapapasok siya kaya ginawa niya ito. Pumasok din si Rebecca. Nang makita ng may edad na babae sa loob si Rebecca ay laking gulat na may kasamang tuwa ang naramdaman niya. Unti-unti nitong nabitawan ang hawak nitong stethoscope nang tuluyang makapasok ang dalawa sa kanyang opisina. Crystal? Oh my God! Ikaw na ba yan? My lovely daughter-in-law! Sabi ni Sanya, ang ina ni Simon. Nilapitan ni Sanya si Rebecca at pinagmasdan ng maigi. Hinawakan pa niya ito sa likod at braso. It's exactly 5 years! Ani Sanya. Mom, she can't remember anything from her past. That's why we're here. She needs your help. Hindi natapos ni Sanya ang sasabihin niya dahil agad na sumabat si Simon. Nagtataka namang tumingin si Sanya kay Simon at muling tumingin kay Rebecca. Nagkaroon ka ng amnesia, iha? Tanong ni Sanya. Yes po, tita. Awkward na sabi ni Rebecca. Dito na ipaniliwanag ni Rebecca kay Sanya ang mga nangyari sa Zambales at Baguio, bagay na lubhang ikinagulat ni Sanya. Pasensya ka na at kailangan mong mamuhay sa ganong lugar, pero mabuti na lang at nandito ka na ngayon. Hindi palagay si Rebecca dahil nga hindi naman niya maalala ang taong kausap. Wala po yun. Ang totoo po, hindi ko po alam kung anong sasabihin dahil wala po talaga ako maalala. Kaya pasensya na rin po if wala po ako masyadong masasabi sa ngayon. Anyway anak, lumabas ka na muna ng room at i-examine ko muna si Crystal. Matapos ay nagkaroon nga ng examination sa utak ni Rebecca. Inalam din ni Sanya kung anong level ng amnesia ang meron si Rebecca. At sa kanyang evaluation ay simpleng memory loss lang talaga ang nangyari kay Rebecca. At hindi naman daw nawala ang ibang aspeto sa buhay nito. Ang kaso ay sinabi ni Sanya na walang cure para sa amnesia at ang tanging magagawa lamang nila ay ang ipatherapy ito at ibalik ito sa dati nitong pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa ganun ay malaki ang tsansa na bumalik ang mga alaala ni Rebecca. Matapos ang examination ay ipinaliwanag ni Sanya kay Simon ang lahat ng findings niya. Ipapakilala na kita sa mga magulang mo. Sabi ni Simon. Kinabahan naman si Rebecca dahil sobrang sabik na niyang malaman kung sino ang totoo niyang ama. They're both nice, Crystal. Mahal na mahal ka ni Sir Christoph at si Madam Donya. Kahit na hindi siya ang tunay mong nanay. Bakit naman sir ang tawag mo sa papa ko? Hindi ba dapat papa o daddy ang tawag mo sa kanya since we're married? Nasanay lang ako na ganun ang tawag ko sa kanya. Ganyan din ang sinabi niya sa akin years ago, Crystal. You want me to call him dad since we're married. Nagtungo sila sa isang malaking mansyon sakay ng kanilang kotse. Bahay niyo ba to? Tanong ni Rebecca habang manghang pinagmamasdan ng buong mansyon. No, it's your dad's house. Your home, my wife. Ramdam na ramdam ni Rebecca ang pag-iinit ng pisngi niya. Hindi niya mapigilang hindi kiligin sa paraan ng pagtawag sa kanya ni Simon bilang my wife. Let's go inside. Ani Simon nang nakangiti. Napatingin si Rebecca sa kamay ni Simon na nakalahad sa kanya. Ngumiti si Rebecca at sa huli ay sinaluri ng kamay ni Simon. Palihim pa siyang napangiti dahil parang magic ang kamay ni Simon sa kanya. Unti-unting nawala ang kabang nararamdaman niya. Dumiretso lang sila sa loob ng malaking mansyon hanggang sa tumigil sila sa isang mini garden. Nasa likod ito ng mansyon at doon ay naabutan nila ang isang medyo may edad na lalaki at babae na sa tingin ni Rebecca ay ang kanyang tatay at ang asawa nito. Good evening, sir. Dala ko na po sa inyo ang anak ninyo. Mabilis na naagaw ni Simon ang atensyon ni Mr. Christoph Montemayor. Katulad ng mga naging reaksyon ng mga nakakakilala kay Crystal, ay gulat at pangungulila ang mababasa sa mga mata ni Mr. Montemayor. My daughter? Is that really you, Crystal? Nanlalaki ang mga matang paniniguro ni Christoph. Mabilis na tumayo si Christoph at humakbang papalapit sa kanyang anak. Wala siyang sinayang na minuto at agad na niyakap ang anak niya. Hindi na rin mapigilan ni Rebecca ang kanyang mga luha nang mayakap ang sinasabing tatay niya. Ramdam niya ang lukso ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Parang may mga vague na alaala rin na dumapo sa kanyang memorya. Ikaw nga, Crystal! Ang mahal naming anak! Emosyonal na sabi ni Donna, ang stepmother ni Rebecca. Hindi mapigilan ni Rebecca na maging emosyonal, lalo na nang maramdaman niya ang labis na pagmamahal sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa mga taong nag-alaga sa kanya at kung paano niya ito pasasalamatan sa naging magandang trato nito sa kanya. Nang medyo lumalim na ang gabi ay pinagpasyahan na nilang pagpahingahin si Rebecca sa kwarto nito kasama si Simon. Sigurado ka bang dyan ka matutulog? Okay lang naman kung magkatabi tayo, Simon. Mag-asawa naman tayo, di ba? Sabi ni Rebecca nang maglatag ng malambot na kutsyon sa sahig si Simon. No, I'm fine here. Isa pa, you can't remember your past. Gusto kong maalala mo muna ang lahat saka tayo magtabi sa tulog. Tahimik na pinagmasdan ni Rebecca si Simon habang naglalagay ng unan at kumot sa kutsyon nito. Salamat kung ganon. Nang gabing yun ay naging mahimbing ang pagtulog ni Rebecca. Na mga sumunod na araw ay naging abala si Rebecca at Simon. Isinama siya ni Simon sa mga lugar na madalas nilang tambayan at puntahan upang i-familiarize siya sa mga yun. Sa ganitong paraan ay baka sakaling manumbalik ang ilan sa mga alaala ni Rebecca. Epektibo naman ito dahil isa-isa nang na-unlock sa memorya ni Rebecca ang ilan sa mga lugar na dinalhan sa kanya ni Simon. Samantala, isang araw ay nag-uusap ang mag-inang sina Donna at Franco. Si Franco ay ang anak ni Donna mula sa una nitong asawa. Nasa kwarto sila ni Franco. Kita ang pagkabagabag sa buong mukha ni Franco, bagay na ikinataka ni Donna. Anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo? Mama, may dapat kang malaman. Sabi ni Franco at tumigil muna sa pagpapakaikot-ikot sa kwarto upang harapin ang ina. Ano ba yon? Sabihin mo na, lalo mo lang ako pinapakaba eh. I was the one. Akong bumangga sa kotse ni Crystal ng araw na naaksidente siya. I mean, it's not an accident. I attempted to murder her. Nanlaki ang mga mata ni Donna sa kanyang natuklasan. Ano? Ginawa mo yun? Mama, kasalanan niya yun. Wala siyang ibang ginawa kundi pa mukha sa akin na anak lang ako ng kabit at wala akong karapatang maghangad ng anumang posisyon sa kumpanya. Pinalo ni Donna si Franco sa balikat ng malakas. Kaya mo yun nagawa? Diyos ko ka, Franco! Hindi kita pinalaking mamamatay tao! I know, pero dapat hindi niya inubos ang pasensya ko. Ginalit niya ako. Kasalanan niya kung bakit nangyari yun sa kanya. Kung sana hindi lang niya ako minaliit, hindi mangyayari sa kanya yun. May iba bang nakakaalam nito? Wala. Ako lang nakakaalam nito. Wala bang kahit na anong ebidensya? I think wala naman so far. But who knows? Anong who knows? Kung gagawa ka ng krimen, siguraduhin mong wala kang iiwan ng ebidensya. Diyos ko, you're dragging me into this mess! Mama, paano na kapag bumalik ang mga alaala niya? Pati si Donna ay nabagabag na rin. Napahawak siya sa kanyang noo habang malalim na nag-iisip. Kapag bumalik na mga alaala niya, pues, ihanda mo ng sarili mo sa kulungan dahil siguradong ipapakulong ka niya. Mama, ayoko makulong. Kailangan natin tong magawa ng paraan. Magawa ng paraan? Paano ba itong gagawa ng paraan? Itapos mo na ang ginawa. Hindi mo mababago pa kung anong ginawa mo sa nakaraan. Kapag bumalik ang mga alaala niya, humingi ka ng tawad sa kanya at baka sakaling maawa pa siya sa'yo. Mama, walang awang babaeng yun sa akin. Kung dati nga, sobrang tigas ng puso niya para sa akin. Paano pa kaya ngayong tinangka ko siyang patayin? Siguradong sagad sa buto ang galit niya sa akin. Hindi niya ako mapapatawad. Anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa dahil tapos na ang nangyari. Mabuti pa't mag-impake ka ng mga gamit mo at pumunta sa ibang bansa. Huwag ka nang babalik dito dahil siguradong makukulong ka kapag bumalik ang mga alaala ni Crystal. Pero paano yung posisyon ko sa kumpanya? Gusto ko pang mapromote ni Papa. Franco, matapos mong muntikang patayin si Crystal, ang promotion pa rin sa kumpanyang iniisip mo? Anong pakinabang ng posisyon mo sa kumpanya kung ipapakulong ka rin niya? Sabihin mo nga ha? Nagtalo lamang ang mag-ina ng mga sandaling yun. Pero sa huli ay wala rin silang ibang naisip na plano maliban na lang sa pagtakas ni Franco sa lalong madaling panahon. Ngunit mariin pa rin itong tinanggihan ni Franco dahil umaasa pa rin siyang permanent na ang amnesia ni Crystal.
Sa unang pagkakataon ay nakasalubong ni Rebecca si Franco sa loob ng mansyon. Kasama niya si Simon na mga sandaling yon. Hindi makatingin ng diretso si Franco sa kanya dahil sa sobrang takot nito. Crystal, siya nga pala si Franco. Siya ang anak ni Tita Donna. Pakilala ni Simon. Kumusta ka, Crystal? Kabadong tanong ni Franco. Hindi maipaliwanag ni Rebecca ang kanyang nararamdaman nang makita si Franco. Para bang hindi siya natutuwa nang makita ito. Ayos lang po ako. Ano po bang tawag ko sa inyo? Kuya po ba? Tanong ni Rebecca. Actually, you just call him by his name. Sabi ni Simon. Ganun ba? Ilang taon na po pala kayo? Tanong ni Rebecca. I'm already 35. 35? Sabi ni Rebecca na hindi makapaniwala. Mas matanda kasi ito sa kanya, kaya dapat ay kuya ang tawag niya dito. Anyway, matulog muna ako. Ani Franco at umalis na nga siya at pumasok sa kanyang kwarto. Crystal, let's go inside. Sabi ni Simon at nagtungo sila sa kanilang kwarto. Bakit hindi kuya ang tawag ko sa kanya kung mas nakakatanda siya sa akin? Magtataka ni Rebecca. Actually, you dislike him to death. Sabi ni Simon. Ha? I dislike him? May particular na rason ba kung bakit ayoko sa kanya? Ambisyoso kasi siya. At one time, you told me na narinig mong pinaplano niyang maging tagapagmana ng kumpanya. Simula nun, kinda na-chat ka na sa kanya. Not only that, palagi mo ring sinasabi sa akin na siya at ang kanyang ina ay two-faced at mapagkunwari. Ganun ba? Kung ganun, hindi pala maganda ang relasyon ko sa kanila. Pati sa stepmother mo. Though si Tita Donna, she always shows respect to you. Pero naniniwala ka na she's just being hypocrite. Diyos ko, ano ba to? Parang napaka-komplikado naman ang buhay ko rito. Mas maganda pa pala ang buhay ko sa probinsya bilang si Rebecca. Parang Disney princess kaya ako ron. Pati mga kalabaw kaibigan ko. I'm glad na nagkaroon ka ng peaceful life sa bago mong katauhan doon. Pero ito ang ating reality. You need to live your life as Crystal from now on. Well, na-miss ko na nga si Nanay Karina at ang best friend ko ron na si Jopay. I honestly want to meet them soon. Gusto ko magpasalamat sa kanila dahil naging mabuti sila kahit wala kang alaala. Hindi ka galit kay Nanay Karina? Medyo galit din pero mas nangingibabaw ang grateful ko sa kanya kaysa sa galit. Kaya gusto ko pa rin magpasalamat sa kanya. Sige, wala namang problema. Kung gusto mo, dadaling ko sila rito kapag bumalik na ang mga alaala ko. You can invite them here kahit next month. Hindi naman natin kailangan maghintay ng ganun katagal. Sige, I'll ask them if pwede sila. Nang maggabi ay sabay na natulog sina Rebecca at Simon. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagtulog ay binangungot si Rebecca. Pinagpawisan siya ng malamig. Hindi siya mapakali hanggang sa naupo siya at nagising. Malalim ang paghinga niya at takot na takot siya. Nagising din si Simon. Oh Crystal, anong problema? Pagtataka ni Simon. Wala naman, binabangungot lang ako. Paliwanag ni Rebecca habang mabilis ang kabog sa kanyang dibdib. Niyakap ni Simon si Rebecca. It's okay. Huwag mong kalimutang mag-pray bago matulog para hindi ka na babungungutin ng ganito. Kinabukasan ay nag-agahan sila sa kusina ng bahay. Silang dalawa lang ang nandoon habang pinagsisilbihan ng kanilang kasambahay. Salamat. Sabi ni Simon sa kasambahay. Baka may pag-uutos pa po kayo sir para makaalis na po ako at mabigyan po kayo ng privacy. Sabi ng kasambahay. No, we're good. Thank you ah. Umalis na ang kasambahay. Crystal, ano pala yun na panaginipan mo kagabi? Ayos lang ba na i-share mo yun? Ano kasi, ang weird kasi ng panaginip ko. Ano bang nangyayari sa panaginip mo? Is it that bad? Tumingin sa paligid si Rebecca at nang malamang wala namang tao ay hininaan na niya ang boses niya. Huwag ka maingay ah, napanaginipan ko kasi si Franco. Sabi ni Rebecca. Oh, anong ginawa niya sa panaginip mo? Binangga niya ang kotse ko na siyang nalaglag sa dagat. Nagulat at binalot ng kuryosidad si Simon sa sinabing ito ni Rebecca. Ha? Binangga niya ang kotse mo? Oo, ang weird nga eh. Sa panaginip ko pa talaga. Baka sa sobrang hatred mo sa kanya, umabot na yun sa panaginip mo. Oo naman, ayoko namang isipin na ginawa talaga niya yun. Eh ang mga panaginip sobrang weird.
Isang beses pa nga na naginip ako na nasa Monaco at nagtayo ng flag ng Pilipinas doon. Sabi ni Rebecca at sinundan ng awkward na tawa. Kahit na totoo ang sinabi ni Rebecca ay hindi nila maiwasang pareho na mabagabag dahil lamang sa isang panaginip. Samantala, papasok na sana ng kusina noon si Franco nang marinig niyang pinag-uusapan ng dalawa. Narinig niya kung paano siya napanaginipan ni Rebecca at kung paano niya binangga ang sasakyan nito sa panaginip na yon. Nagdulot ito ng kaba at takot kay Franco dahil alam niyang hindi lamang ito panaginip. Alam niyang isa itong alaala sa nakaraan na nagpakita lamang sa isang panaginip. Dahil dito ay naisipan niya na baka anumang araw mula ngayon ay maaaring bumalik ng alaala ni Crystal. Nagtungo na lang siya instead sa kwarto ng kanyang ina. Mama, narinig ko si Crystal kanina. Napanaginipan niya daw ako na ako ang bumangga sa sasakyan niya. Hindi lang yun basta panaginip. Siguradong nagpakita ang alaala niya sa kanya. Aligagang sabi ni Franco. Ayan ka na naman. Huminto ka na nga, Franco. Walang magagawa yung pag-akto mo ng ganyan. Mama, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, siguradong gagawin mo rin to. Sinabi ko na sa'yo ang dapat mong gawin, Franco. Sinabi ko na sa'yong tumakas ka na at magtago sa ibang bansa. Subukan mo sa Russia o kaya hindi kaya sa Canada. Mama, paano kung tuluyan ko na siya rito? Suwestyon ni Franco na lubos na ikinagulat ni Donna. Anong sabi mo? Galit na sabi ni Donna. Mama, kapag pinatay ko siya, siguradong mawawala na tayo ng problema sa buhay. At siguradong ako na ang magmamana ng kumpanya ni Sir Christoph. Kinuha ni Donna ang isang stick na nakapatong sa bedside table at inihabas ito sa braso ni Franco na napakalakas. Balak mong tuluyan ng kapatid mo? Franco, kahit sa Diyos man lang ay matakot ka. Paano mo nagagawang sabihin sa akin ang pinaplano mong yan? Hindi ko nga alam kung paano mo naisip yan eh. Kapag bumalik ang alaala ni Crystal, pagsisisihan mo ang mga ginawa mo at humingi ka ng tawad sa Diyos at kay Crystal. Hindi yung dadagdagan mo pa ang ginawa mong krimen. Wala akong anak na mamamatay tao na iintindihan mo. Mama, yun na lang talaga ang natitirang alam kong paraan para matakasan ang gusot na to. Franco, sa oras na may gawin kang masama sa kanya, kalimutan mo nang ako ang nanay mo. At huwag mong isipin na hindi kita ipagkakaluno sa mga pulis. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Huwag na huwag mo akong susubukan, Franco. Pananakot ni Donna, ngunit hindi nakinig doon si Franco. Alam niyang tinatakot lang siya ng ina. Alam niyang hindi siya kayang traidorin ito. Desidido na siyang tuluyan si Crystal. Isang araw ay nilibot ni Simon si Rebecca sa ilang lugar sa Maynila. Isa rito ang isang museo kung saan doon sila unang nag-date noong naging sila. Ipinaliwanag ni Simon kay Rebecca kung gaano kaimportante sa kanilang alaala ng first date nila. Nang matapos nilang gumala ay umuwi na sila at habang nagmamaneho ng kotse si Simon ay napansin ni Simon na kanina pa may nakasunod sa kanilang isang motorsiklo. Kitang-kita niya sa rearview mirror ang lalaki. Crystal, tingin ko may sumusunod sa atin. Ha? Sumusunod? Ani Rebecca at lumingon. Yung nakamotor? Oo, kanina ko pa napapansin. Since nasa museo tayo, nakikita ko na siya roon. Kinabahan si Rebecca. OMG, seryoso ba? Not sure, but let's see. Ani Simon at kumanan siya nang nasa roundabout na sila. Sumunod din sa kanilang lalaki. Oo nga, nakasunod nga sa atin. Pero hindi kaya coincidence lang? Let's see. Ani Simon at kumauliwa na naman siya at nakasunod pa rin ang lalaki. Lalong natakot si Rebecca. Nakasunod nga! Pucha, paano to? Hindi kaya may plano siyang patayin tayo? I honestly feel na ikaw ang target ng taong yan. Ani Simon. Ha? Bakit ako? Ano ba ginawa ko? It's either may ginawa ka masama bago ka nagka-amnesia at gumaganti siya sa'yo. O hindi kaya ay gusto kang tuluyan ng taong dahilan kaya ka nagka-amnesia. Ay Diyos ko, may ginawa nga kaya ako masama sa iba at ginagantihan ako? Ikaw, tingin mo ba? Salbahe ba ako? Hindi ka salbahe. Salbahe ka lang sa dalawang tao at yun ay sina Franco at Tita Donna. Bumalik sa isipan ni Rebecca ang panaginip niya. Kung ano ang takot na naramdaman niya sa panaginip ay tila bumalik yun ngayon. Lalo na't parehas na may naghahabol sa kanya sa parehong pagkakataon. Maya-maya ay biglang sumakit ang ulo ni Rebecca.
Napahawak siya sa kanyang sentido. Okay ka lang ba, Crystal? Sumasakit ang ulo ko. Ani Rebecca. Is it that bad? Daling kita sa ospital? No, ayos lang ako. Huwag akong alalahanin mo. Magmaneho ka na lang at takasan ng lalaking naghahabol sa atin. Dahil sa takot ni Rebecca ay unti-unting bumalik ang takot na nararamdaman din niya noon. At ito ay ang aktual na paghahabol sa kanya ni Franco nung araw na siya ay naaksidente. Bumalik sa alaala niya ang bawat sandali at bawat takot na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. At ngayon ay tuluyan ang bumalik ang kanyang mga alaala. Nag-trigger sa kanyang takot na yun upang bumalik ang nakaraan sa isipan niya. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca sa revelasyong natuklasan. Simon! Naaalala ko na! Naaalala ko na ang lahat! Emosyonal na sabi ni Rebecca nang may galit at pighati. Bumalik na ang mga alaala mo? Oo, Simon. At please, takasan natin ang lalaking yon. Mamaya na tayo mag-usap, Crystal. Ani Simon at minabuti na nga niya ang kanyang pagmamaneho. Binilisan niya ito at ang lalaki naman ay nakabuntot sa kanila ay sinusubukang magpaputok ng baril sa kanila. Napasigaw si Rebecca sa takot. Crystal! Dapa! Utos ni Simon sabay ipinagewang-gewang ang kotse upang malito ang driver kung saan magpapaputok. Nangabasag ang salamin ng kotse nang tinamaan ng bala. Crystal, tanda mo pa rin ba kung paano magmaneho? Oo, naaalala ko na. Bakit mo tinatanong? Pwede bang ikaw ang magmaneho? Ha? Bakit? Anong gagawin mo? I have a gun here. Babawi ako ng putok. We can just escape here. We need to do something other than that. Napalunok ng laway si Rebecca sapagkat matagal na siyang hindi nakakahawak ng manibela. Sige, I can do this naman siguro. Sabi ni Rebecca. Nagpalitan nga sila ng pwesto at minabuti ni Rebecca ang kotse kahit na nanginginig sa takot ang kanyang mga kamay. Kinuha naman ni Simon ang baril sa compartment ng sasakyan at nagtungo sa bandang likuran ng kotse at doon sila nagpalitan ng putok ng lalaki. Ilang palitan ng putok ng baril ang nangyari. Tinamaan ng kotse ngunit sige lamang sa pagmamaneho si Rebecca. Hanggang sa tinamaan ni Simon ang balikat ng lalaki dahilan upang matumba ang motorsiklo nito at nagpagulong-gulong ito sa aspaltong kalsada. Anong nangyari? Tanong ni Rebecca. Tinamaan ko siya. Bumagsak siya sa kalsada. Hindi naman na ba siya nakasunod? Hindi na. Ani Simon at kaagad na tumawag ng 911 upang i-report ang nangyari. Madalas ay nagtungo sila sa police station habang ang ilan namang mga pulis ay naglibot sa pinangyarihan ng krimen. At natuntun nga nila ang isang sugatang lalaki na tinamaan ng bala sa balikat at dinala nila ito sa ospital upang gamutin. Bantay sarado ito ng mga pulis upang masigurong hindi ito makakatakas. Matapos ang operasyon sa lalaki ay in-inquest nila ito at inamin naman ito ang lahat. Crystal, bumalik na ba ang mga alaala mo? Anong naalala mo? Tanong ni Simon. Si Franco, siya ang bumangga sa sasakyan ko dahilan para mahulog ako sa dagat. Nagulat at hindi makapaniwala si Simon. Si Franco? Oo, tandang-tanda ko pa at hindi ko makalimutang nagkamali ako. Yung panaginip ko hindi lang yung basta panaginip. That was the reality na napapanaginipan ko lang. If meron mang may gustong mawala ka, it was Franco. Kaya hindi ito masyadong nakakagulat. I was just very disappointed. Ipapakulong ko ang lalaking yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapakulong. Matapos silang mag-report sa pulisya ay umuwi na sila. Kumakain sa kusina ng mansyon ng buong pamilya nang dumating sina Simon at Rebecca. Oh, dumating na pala kayo anak. Simon, kumain kayo ulit. Sabi ni Christoph. Oo nga. Adobo ang ulam, Crystal, yung paborito mo. Sabi ni Donna. Ngunit sinamaan ng tingin ni Crystal si Donna sa pag-aakalang kasabwat ito ni Franco. O anak, parang pamilyar sa akin ang mga tingin mong yan. Sabi ni Donna. Really? Taas kilay na sabi ni Crystal. As you should, because I remember everything. Napahinto sa pagkain si Franco at hindi makapaniwala na kaba ang naramdaman niya. Maging si Donna ay kinabahan din para sa kanyang nag-iisang anak. Ngumiti naman si Christoph. That's good news kung ganun anak. Masaya ako malaman yan. Sabi ni Christoph.
Good news? Maybe not for Franco. Ani Rebecca. Alis na ako. Sabi ni Franco at tumayo na upang umalis. Ngunit nilapitan siya ni Crystal at sinampal ng malakas sa pisngi. Napatayo sina Donna at Christoph sa gulat. Anak, anong nangyayari? Sabi ni Christoph. Nilapitan ni Donna si Franco at hinawakan sa braso. Crystal, what's going on? Bakit mo ginawa yun sa kuya mo? Ani Donna. He's not my brother. For me, isa lang siyang mamamatay tao. Mas nabigla si Christoph sa narinig. Anak, anong sinasabi mo dyan? Ani Christoph. Papa, bumalik na mga alaala ko. At ang taong bumangga sa akin para mahulog ang sasakyan ko sa dagat ay walang iba kundi ang sampid na yan. Mas lalo pang nabigla si Christoph sa kanyang nalaman. Anak, anong ibig mong sabihin? Nagawa yun sa'yo ni Franco? Papa, I've been telling you all of this. Na ang lalaking yan ay walang ibang hinangad kung hindi ang makuha ang kumpanya. Sobrang natitreaten siya sa akin. Gustong gusto niyang makuha ang kumpanya at para magawa niya yon, he needs to get rid of me. And not only that, binalak pa niya akong papatay ulit to make sure na tuluyan na ako mamamaalam sa mundong to. Mahabang paliwanag ni Crystal. Anong sabi mo? Hindi yun magagawa ng anak ko. Pinalaki ko siyang tama. Pagsisinungaling ni Donna upang subukang pagtakpan ng anak. Mahal na mahal ni Donna si Franco kaya kahit na tinatakot niya ito na isusuplong ito sa pulisya ay hindi naman talaga niya yun kayang gawin. Pinalaki mo ng tama? Kung pinalaki mo siya ng tama, hindi niya dapat yun gagawin. Baka nga kasabot ka pa nga niya sa pagpapatay sa akin para lang tuluyan niyo na makuha ang kayamanan ni Papa. Labis na nagalit si Donna sa sinabing ito ni Crystal. Anong sabi mo, Crystal? Oo't hindi mo nga ako gusto bilang stepmom mo. Pero wag mo naman sana akong akusahan ng ganyan kasama na kalalang bagay. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Galit na sabi ni Donna. Huwag na kayo magpanggap. Nahuli na ng mga pulis ang taong binayaran ng anak niyo para patayin ako. Nasa ospital siya at nagpapagamot. He already confessed everything. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Franco sa kanyang nalaman. Maya-maya ay dumating ang kasambahay at sinabi nito na nasa labas ang mga pulis at may warrant of arrest daw ang mga ito para kay Franco. Nang malaman ito ni Franco ay dito na siya tuluyang sumuko. I planned all of that alone. Ako lang sisihin mo. Huwag mo nang idamay rito si Mama. I told her everything few days ago and she convinced me to surrender. Kaya huwag mo na ritong idadamay ang nanay ko. Franco, paano mo nagawa yun sa kapatid mo? I trusted you at itong susukli mo? Sabi ni Christoph na halos atakihin sa puso. Papa, I'm not sorry. Kasalanan niyo kung bakit ko yun ginawa. All of she does is to insult me and my mom. Kaya hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko yun. Napaiyak na lamang si Donna habang pinapalo sa balikat si Franco. Dahil sa nag-uumapaw niyang emosyon ay hindi na siya nakapagsalita pa. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang sakta ng anak dahil sa tangka nitong pagpatay kay Crystal sa pangalawang pagkakataon. Sa huli ay inaresto rin si Franco ng mga pulis dahil sa kanyang pagsuko at dahil sa testamento ng lalaking binayaran niya. Makalipas ang ilang araw ay nag-file ng divorce si Donna upang putulin na ang kanilang kasal ni Christoph. Mahal, anto? Bakit ka nakikipag-divorce sa akin? Dismayadong tanong ni Christoph. Christoph, hindi ko na alam kung paano pa kayo haharapin ng anak mo matapos ang ginawa ng anak ko sa anak mo. Alam kong wala tong kapatawaran, kaya pirmahan mo na sana ang divorce paper. Ito rin ang paraan para mapatunayan ko sa ang sarili ko at pati na rin sa inyo ng anak mo na wala akong binabalak na makuha ang kumpanya o anumang yaman ninyo. Donna, hindi mo to kailangan gawin. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong wala ka namang kinalaman sa ginawa ni Franco. Sarili niyang desisyon yun. Maraming salamat sa tiwala mo sa akin, Christoph. Gayunpaman hindi ko na kayang tumira sa mansyong to. Anak ko si Franco, kaya pakiramdam ko'y kasalanan ko kung bakit niya ginawa yun. Hindi ko siya napalaki ng tama. Hindi yan totoo, Donna. Huwag mo naman sabihin yan. Pinalaki mo siya ng tama. Siya lang tong kinain ng kasakiman niya. Salamat kung yun ang tingin mo, Christoph. Pero sana ipirmahan mo pa rin ang divorce paper para sa ikakatahimik nating dalawa.
Hindi ko na kayang imakita pa si Crystal matapos ang ginawa ng anak ko sa kanya. Kitang-kita ang pagkadurog ng puso sa mga mata ni Donna. Hindi mo dapat talaga ako mahal, Donna. Kahit ako na lang isipin mo, kung kinakailangan, titira na sina Crystal at Simon sa apartment nila sa Taguig. They've been planning that for a long time. Hindi mo na siya kailangan makita. I'm sorry pero kung gusto mo, magbakasyon ka muna sa ibang bansa. Then go back here kapag nakapag-desisyon ka na. For now, hindi ko muna pipirmahan ng divorce paper na yan. Sumuko si Donna at napabuntong hininga. Ganun ba? Maraming salamat, Christoph. Dahil sa kabila ng nagawa ng anak ko, hindi ka pa rin galit sa akin. Ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng magulang. At ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Ani Christoph. Matapos nilang mag-usap ay lumabas na ng kwarto si Donna at kumatok siya sa pinto ng kwarto ng mag-asawang Simon at Crystal. Si Simon ang nagbukas. Oh, Tita Donna. Ani Simon. Nandyan ba si Crystal, Simon? Opo, nandito po siya. Gusto niyo po ba siyang makausap? Oo, sana. Gusto ko siyang kausapin ng personal. Sige po, Tita. Pasok po kayo sa loob. Dito lang po ako sa labas. Ani Simon at lumabas siya sabay pasok naman ni Donna. Crystal, anak, pwede ba kita makausap kahit ngayon lang? Hindi sumagot si Crystal. Nakaupo lang siya sa upuan na partner ng bedside table at nakatalikod lang siya kay Donna. Alam kong galit ka sa akin dahil iniisip mong inagaw ko ang papa mo sa yumao mong ina. Dahil doon, kaya tingin mo napakasama akong tao. Pero hindi ako nandito para patunayan na wala akong masamang intensyon sa pamilya niyo. Nandito ako para personal na humingi ng tawad on behalf of Franco. Sana mapatawad mo si Franco kahit na nagawa niya yon. Umalis ka na. Hindi ko patatawarin ng anak niyo kahit anong mangyari. Naiintindihan ko yon. Kung iyon man ang desisyon mo, mauunawaan ko yon. Karapatan mong huwag siyang patawarin. Sige na, aalis na ako kung ganon. Ani Donna at lumabas na nga siya. Nang gabing yon ay umalis na muna ng mansyon si Donna. Nang sila'y kakain na ng hapunan ay 3 na lamang sila. Papa, nasan po si Tita Donna? Tanong ni Simon. Pinagbakasyon ko muna si Donna para makapag-isip-isip siya. Mas mabuti pa kung huwag na siyang bumalik dito. Bulong ni Crystal. Binigyan niya ako ng divorce paper at sinabing gusto niya makipag-divorce sa akin. Nabigla si Crystal sa sinabing ito ng ama. Hindi kasi niya ito inaasahan. Gusto po niya makipag-divorce, Tito Christoph? Bakit daw po? Sabi ni Simon. Hindi na raw kasi niya kayang tumingin kay Crystal matapos ang ginawa ni Franco. Nakokonsensya siya. Pakiramdam niya ay siya na rin ang may tangkang pumatay kay Crystal. Sobrang nahihiya siya sa ginawa yun ng anak niya. That makes sense. Kahit siguro ako ganun din ang mararamdaman ko. Kawawa naman si Tita Donna. Sabi ni Simon. I don't buy it. Siguradong nagpapanggap lang siya, Papa. Pinirmahan niyo po ba ang divorce paper? Ani Rebecca. Hindi ko pipirmahan ng divorce paper kung yun ang dahilan niya. Sinabi ko magbakasyon na muna siya para makapag-isip-isip. Bakit hindi niyo pa po pinirmahan, Papa? Dapat pinirmahan niyo na po para matapos na ang lahat. Anak, hindi ko alam kung bakit magalit na galit ka kay Donna. Dahil ba sa yumao mong ina? Alam mo naman na wala siyang kinalaman dito, di ba? Ayoko pong pag-usapan si Mama. Ani Crystal. Matapos nilang kumain ay nagtungo na sina Crystal at Simon sa kanilang kwarto. Crystal, pwede bang magtanong sa'yo? Ani Simon. Ano yon? Bakit magalit na galit ka kay Tita Donna? From what I observed for the past 6 years, genuine ang concern niya sa'yo. Do you have any particular reason why you dislike her? Napalitan ng lungkot ang mga mata ni Crystal. Ipinangako kasi ni Papa kay Mama noon na kapag namatay si Mama, hindi siya maghahanap ng ibang babae. Pero after 7 years, hindi niya tinupad ang pangako niya kay Mama. Malungkot na sabi ni Crystal. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Crystal. Pero bilang lalaki, naiintindihan ko kung sakaling magpakasal ng iba si Tito Christoph. May pangangailangan din siya bilang lalaki. Gusto mo bang kung kani-kanino niya hanapin ang init ng katawan? Hindi ba't mas maganda kung may kasama siya sa buhay at mag-aalaga sa kanya? Hindi niya kailangan ng init ng katawan. Matanda na si Papa. Maybe now. Oo. Pero how about 6 and 7 years ago? He still needs love. Pero it's still unfair.
Kapag ba namatay ako, maghahanap ka rin ng iba? I don't know. It's easy to say na hindi, para ma-please kita. Pero you won't really know unless you are already in that position. Napabuntong hininga si Rebecca nang may konsensya. Tingin mo ba masyadong extreme ang ginagawa ko kay Donna? Sorry Crystal, but I can say yes. Hindi naman niya kasalanan. She doesn't deserve na matrato mo siya as if she's a bad person. Kung bigyan mo kaya siya ng second chance na i-prove sa'yo na genuine ang pagmamahal niya sa tatay mo, you're supposed to be happy that your father is happy with her. Payo ni Simon. Pinag-isipan ng maigi ni Crystal ang sinabing ito ni Simon. Ilang linggo ang lumipas at wala siyang ibang inisip kung hindi ang sinabi nito. Hiningi niya ang advice ng isang spiritual advisor at ang sinabi nito sa kanya ay tanggalin ang galit at bigati sa kanyang puso at mamuhay ng masaya kasama ang mga taong nasa paligid niya. Nagdasal siya ng araw na yun at hiningi ang guidance ng Diyos. Kinabukasan ay bumalik si Donna sa kanilang bahay dala ang divorce paper. Nag-uusap sila sa sala ni Christoph. Christoph, pasensya na pero hindi ko na talaga kayang tumira sa mansyon. Sa 3 linggo kong bakasyon, wala akong ibang inisip kung hindi ang ginawa ng anak ko kay Crystal. Imbis na makamove on ako, hindi ako makagawa dahil lalo akong nakokonsensya. Sabi ni Donna. Donna, mahal pa rin kita. Just give it a chance. Ngayon mo lang naramdaman yan. Pero after 6 months or 1 year, makakalimutan din natin ang nangyari. I don't think makakalimutan lang natin yun ng basta-basta. Lalo na si Crystal. Hindi yun madaling makalimutan. Speaking of Crystal, bukas na sila alis dito sa mansyon. Sa condo unit na sila titira ni Simon. Mag-isa na lang akong titira dito sa mansyon. Sinabi ko naman sa'yo Donna na pipirma lang ako ng annulment paper kung hindi mo na ako mahal. Pero yung rason mo ngayon, di ko pa kain tanggapin yan. Dumating si Crystal at Simon. Kabado at naiilang si Crystal. Kinuha niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa katawan niya upang kausapin at makipag-ayos kay Donna. Tita Donna, may sasabihin po sana ako sa inyo. Nahihiyang sabi ni Crystal. Nagulat si Donna dahil sa unang pagkakataon ay tinawag siyang tita ni Crystal. Nalilito siya kung bakit ito ginawa ni Crystal. Umupo sina Crystal at Simon sa isang sopa. Kinuha ni Crystal ang divorce paper na nakapatong sa center table. Binasa niya at pagkatapos ay pinunit ito, bagay na ikinagulat ni Donna at Christoph. Anak, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Christoph. Tita Donna, ayoko pong hiwalayan niyo si Papa. Please, alagaan niyo siya. Huwag niyo na akong isipin pa. Ilang linggo ko rin pinagmuni-munihan ng pagtrato ko sa inyo. Maybe I'm wrong to judge you na isa ka masamang tao. Everything is all my fault. Kaya I'm so sorry kung hindi man ako naging mabuti sa inyo. I should have treated you as a fellow human being, even though I didn't like you for my papa. Kaya personal akong humihingi ng paumanin sa naging pagtrato ko sa inyo for the past 7 years. Naging emosyonal at napatakip ng bibig si Donna dahil muntika na siyang mapaiyak. Pinunas niya kaagad ang mamasa-masa niyang mga mata. Tama po si Papa at si Simon. Kung ano ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng magulang. Pasensya na po kung inakusahan ko pa kayong kasabwat ni Franco sa tangkang pagpatay sa akin. Alam ko pong masakit na paratang ang mamamatay tao. I just realized that I went too far. Maraming salamat, Crystal. Ayos pa rin ba kung tawagin kitang anak? Kasi matagal ko nang gustong magkaroon ng anak na babae. Kaya nga nang ikasal ako sa papa mo, sobrang tuwa ko dahil magkakaroon na ako ng anak na babae. Ayos lang po, Tita Donna. Pwede ba kitang mayakap, anak? Umiiyak na sabi ni Donna. Sige po, Tita Donna. Ani Crystal at nagyakapan na nga silang dalawa. Niyakap na mahigpit ni Donna si Crystal habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Napaluha na rin si Christoph dahil sobrang saya niya na sa wakas ay nagkasundo na rin ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Si Simon naman ay satisfied na nakangiti. Nang araw na yon ay na-realize ni Crystal na sobrang sarap pala na mabuhay ng walang kagalit na ibang tao. Makalipas ang 5 buwan ay hinirang na si Crystal bilang ang bagong CEO ng kumpanya dahil ibinigay na sa kanya ng ama ang 50% shares ng kumpanya. Siya na ang major shareholder.
Inimbita rin niya sina Jopay at Karina at pinasuot ang mamahaling mga kasuotan at minikapan pa. Gulat na gulat ang dalawa nang malaman ng tunay na katauhan ni Rebecca bilang si Crystal. Ipinakilala ni Crystal ang mga ito sa kanyang ama at maging si Simon. Kinilig pa si Jopay nang makita ang kagwapuhan ni Simon. Friend, pwede ko bang sulutin yung asawa mo? Ang pogi bes. Kinikilig na sabi ni Jopay. Gaga ka, gusto mong itali kita patiwarek ha? Sabi naman ni Crystal na tila nanumbalik ang personality niya sa Baguio. Joke lang, ito naman nagbibiro lang eh. Anak, masaya ako na nahanap mo ng totoo mong pagkatao. At pasensya na ulit kung ganong klaseng pamumuhay ang naibigay ko sa iyo ha. Gayong mas maganda pala ang buhay mo rito sa Maynila. Sabi ni Nanay Karina. Kinalimutan ko na po yun mama. Basta mama ko pa rin po kayo. Dalawa na po kayong nanay ko ngayon. Ani Rebecca nang nakangiti. Sa event ng kumpanya ay doon in-announce sa lahat ng mga empleyado ang tungkol sa succession kay Crystal. Nagpalakpakan ng mga tao habang siya'y nasa stage at sinasabi ang kanyang speech. Habang nasa stage siya ay nagulat siya nang makita ang dating nobyo na si Justin at ang bagong si Laika na nasa harap ng stage. Kitang-kita rin niya ang gulat sa mga mata ni Justin at Laika habang nakatingin ang mga ito sa kanya. Sandali siyang napahinto sa pagsasalita. Hindi siya makapaniwala na makikita niya rito ang dating nobyo. Ngayon ay diring-diri siya na nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaking kagaya nito. Gayong may Simon naman pala siya all this time. Mabuti na lamang at hindi niya ibinigay kay Justin ang kanyang pagkababae sa kabila ng maraming beses nitong pamimilit sa kanya. Nang matapos niyang magbigay ng speech ay nilapitan niya si Simon at ipinasok ang kanyang braso sa braso nito. Matapos ay nilapitan nila sila Justin at Laika. Hindi makatingin ng diretso si Justin kay Crystal dahil sa nagawa niyang malaking atraso dito. Hindi niya inakalang ang babaeng hinamak at minaliit niya noon ay isa palang anak ng bilyonaryo. "Oh Justin, naparito ka!" Pangaasar ni Crystal habang nakangiti. Siya yung lalaki na nakit sa'yo, di ba? Sabi naman ni Simon. "Yes, siya nga. Actually Simon, may sasabihin ako sa'yo eh." Sure, what is it? Nung nasa Baguio ko, nakapagrelasyon ako sa kumag na yan. I'm so sorry. Hindi ko naman alam na married na pala ako. No, it's okay. Anyway, minaliit ako ng kumag na yan na para bang ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya. Eh kung kumapit lang naman siya sa babaeng mas nakakaangat sa kanya. Ani Crystal. Really? That's embarrassing. Segunda ni Simon. Right? Nagtatrabaho ako rito bilang manager ng HR department. Sabi ni Laika. At siya? Sabi ni Crystal. Office staff siya. Awkward na sagot nito. Office staff? What do you mean office staff? Sa pagkakaalam ko, kailangan mo maging college graduate para maging office staff ng kumpanya. And from what I know, hindi naman graduate ng college ang lalaking yan. Ang totoo niyan, ani Laika ng kabado. Don't tell me ginamit mong posisyon mo para maipasok ang lalaking yan sa kumpanya. Ani Rebecca. Hindi po, that's not true. Then paano siya nakapasok sa kumpanya ko? Hindi naman makapagsalita pa sina Justin at Laika dahil aminado silang labag sa patakaran ng kumpanya ang ginawa ni Laika na mag-hire ng walang kwalifikasyon. This will be investigated accordingly. Justin and Laika, mabuti pa ay mag-resign na kayo bago pa man ito umabot sa pamunuan ng kumpanya. No worries, hindi naman ito palalakihin pa. Madam, huwag naman pong ganon. Bigyan niyo po ng chance si Justin na makapagtrabaho sa kumpanya. Sinisikap naman po niyang maging deserve sa nakuha niyang posisyon. At saka, hindi naman ganon kataas ang nakuha niyang posisyon. Basically, siya lang yung inuutusan ng mga manager na magpa-xerox ng mga dokumento at minsan ay taga-timpla lang ng kape. Really? Sige, palalagpasin ko yan kung hihingi siya ng tawad sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Justin, sabay natuwa siya. Rebecca, pasensya sa mga nagawa kong mali sa'yo noon. Patawarin mo sana ako. Kung gusto mo, ako na lang ang aalis. Huwag niyo lang isama si Laika. Ani Justin. Crystal, just forgive him. Alam kong malaki ang pagkakasala niya sa'yo. Pero di ba maganda rin na niloko ka niya? Lalo pat you already married to me. Ani Simon. You're right, Simon. Dapat pala magpasalamat ako sa kanya because he's an asshole. Kung hindi niya yung ginawa, baka ikinasal pa kami.
Sige, pinapatawad na kita Justin. And do your best to work at my company. Sabi ni Crystal at saka umalis na sila. Nakangiting lumabas ng venue si Crystal kasama si Simon. Sobrang saya niya dahil kahit papaano ay nanghihinayang si Justin sa pakikipaghiwalay nito sa kanya. Gusto niyang pagsisihan nito ang lahat ng pangmamaliit nito sa kanya noon. Magmula noon ay naging masaya at payapa na ang buhay ni Crystal kasama ang mga mahal niya sa buhay. Pinumunuan niya ang kumpanya ng buong puso at sinisigurong hindi mauuwi sa wala ang tiwala sa kanya ng ama. Makalipas ang 2 taon ay nagsilang ng isang cute na batang lalaki si Crystal at ipinagkatiwala muna niya sa Vice President ang pamumuno sa kumpanya. Inalagaan nila ni Simon ang kanilang anak at hindi muna nila inisip ang kumpanya. Ang kanilang priority sa ngayon ay ang alagaan at bigyan ng pagmamahal ang kanilang panganay na anak. Madaling manghusga pero kadalasan ay mali ang husga natin sa tao. Oo, nagkamali si Crystal sa panghusga sa kanyang stepmom na si Donna, ngunit tinama naman niya ang pagkakamali niya. Nagpakumbaba siya at humingi ng tawa dito. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagkukulang sa ating mga ugali. Walang taong perpekto at nagagawa ang lahat ng kabutihan sa mundo. Ngunit lahat tayo ay alam sa sarili kung ang ating ginagawa ay tama ba o mali. At ma-acknowledge ang sarili nating pagkakamali ay isang malaking bagay dahil maaari natin itong itama. Masarap mabuhay ng walang kaaway o kasamaan ng loob, kaya palagi tayong maging mapagpatawad at mapagkumbaba. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo kung paano nagbago ang kwento ni Rebecca at naging si Crystal. At dahil po sa inyong suporta ay umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!